Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga ka-Church of the Living Faith. Ako po muli si Nurse Aisa at mula po dito sa Austria ay akin pong ibabahagi po sa inyo ang ating Bible verse for tonight mula sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2. Before po ako magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilan naming Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon po ito na amin pong mapagninilay-nilayan ang iyong mga salita. Dalangin ko Panginoon ay pangunahan po kami ng inyong banal na Espiritu Santo. Hinihiling ko o Diyos, gamitin niyo po ang aking isipan, ang aking bibig Panginoon to be your vessel of your message, Father God, to those people who will be watching this video. I pray, Lord, na let there be enlightenment, Panginoon, and uh, use this video, Father God, for the glory of your name. I pray, Lord, that hide me behind your cross and may your voice be heard in the middle of this prayer, online prayer devotion. Salamat po, Panginoon. May your name be glorified, Father, and this is all I pray in Jesus' name. Amen and amen. So, to God be all the glory po. So, mula sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2, please allow me to read it first for all of you. Nakalagay po dito mula sa NIV version. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving to be made for all people, for all kings and all those in authority, and that we may live peacefully and quietly in all godliness and holiness. Maganda po ang Bible verse na ito dahil ito po ay nagpapaalala na tayo po ay we should not stop and we should never stop praying pagkat po ang lahat ng ito, ang petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, and kasabay po dito ang kings and all those in authority. So sa nangyayari po ngayon sa bansang Pilipinas, nakikita po natin na mula sa pinakamataas na or from the person who is sitting in the highest position in the land hanggang sa nasa pinaka, kumbaga, basic na unit ng ating pamahalaan ay malaki po ang problema when it comes to corruption. At hindi lang po corruption ang problema. Marami pa po, may issues about adultery, may issues about lying, no? Kawalan ng integrity, no moral compass among our leaders. I'm not saying all, but majority. And nakakalungkot pong isipin na there's a problem in the leadership management of the Philippines. And wala ho tayong the best na pwedeng gawin sa ngayon as a Filipino ay kundi po manalangin at idulog ang lahat sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya lamang po, ang Panginoon lamang po ang tanging solusyon upang ang bansang Pilipinas po ay magkaroon ulit ng mas mainam and a better leadership management and system. At hindi ko na po patatagalin ang aking sharing sa inyo at tayo po ay magsisimula ng ating panalangin for our leaders in the Philippines. Hallelujah. Rabashakanda, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God, for this opportunity, Lord, to pray for our nation, for our leaders in the Philippines. Lord, you have seen, Father God, the sufferings of your people in our nation. The Filipino people are suffering, Lord, due to corruption and to the mismanagement of the resources, due to negligence, and marami pa po, Panginoon, na kamaliang nagagawa ang aming gobyerno. Lord, nawa Panginoon ay mangusap ka, Lord, sa mga leaders namin, Panginoon, mula sa Pangulo hanggang sa pinaka basic na
unit ng aming pamahalaan. Dalangin namin, O Diyos, bagabagin niyo po sila, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan. May they realize, Father God, that every decision that they're doing, every activities, Father God, hayag man ito o hindi hayag sa harapan mo, Panginoon, sa harapan ng mga tao, Panginoon, ng mga Pilipino. Lahat po ay may consequences. At lalong-lalo na po ang korupsyon sa bansang Pilipinas, Panginoon, ang immorality, ang negligence, Father God, in the leadership. Nawa, Panginoon, magsisi, and may these leaders bow down in the name of Jesus. Nawa, Panginoon, ay patuloy mong ihayag, Panginoon, ang mga hindi karapat-dapat na ginagawa ng aming mga government leaders, na kung saan, Lord, sobrang naaapektuhan po ang sistema ng ekonomiya ng aming bansa. At nawa, Lord, i-raise up mo, Panginoon, ng mga tamang leaders, mga tamang pinuno, Panginoon, na siya pong dapat mag-control, mag-contain ng malaking problema na ito, Panginoon, at magkaroon po, Panginoon, ng kaayusan. Raise up systematic and organized leaders. Raise up, Lord, God-fearing leaders, Panginoon, na siya pong magiging vessel mo, Panginoon, upang magkaroon ng tunay na pagbabago ang bansang Pilipinas at magkaroon ng restoration, Panginoon. Itigil, Panginoon, ang pagnanakaw sa aming bansang Pilipinas, sa kaban ng bayan, in Jesus' name, at managot, Panginoon, ang dapat managot sa problema pong ito na nagaganap sa aming bansa. Lord, apart from you, our nation, the Philippines, can do nothing. But because of your help, Father God, I pray, Lord, na nawa ang bansang Pilipinas ay tulungan mo po na makarecover at ma-restore ang anumang nanakaw ng kaaway sa aming bansa. Lord, nakakapagod minsan na pag nanonood kami sa TV, ang mga leaders namin, Panginoon, sila pa po ang hindi po maayos ang pamumuno. Mas may wisdom pa po ang mga mamamayan kumpara sa aming pinuno, Panginoon. Kaya, Lord, inihiling ko, Panginoon, let there be wisdom and true wisdom that comes from you, that is pure and holy, Father God. Nawa ang mga pinunong ito, Panginoon, may they search for true wisdom that comes from you, O God, upang mapangalagaan ang bansang Pilipinas. Lord, mahabag ka po sa bansa namin. Have mercy, Panginoon, in the Philippines. Marami pong Pilipino ang nagsasuffer ngayon dahil po sa krisis sa crudo, at ang war, Panginoon, in the Middle East, naapektuhan po ang aming bansa, Panginoon. At sa marami pang pagkakataon, Panginoon, na kung saan, Lord, nagkamali ng desisyon ang aming Pangulo, ang aming mga leaders, Panginoon, sa government, ay dalangin ko, O Diyos, nawa magsisi po sila, at nawa, O Diyos, ang mga leaders na ito na meron pang sariling intensyon, Panginoon, mga nadadala sila sa bayaran, Panginoon, ng pera. Dalangin ko, Lord, makonsensya po sila at magsisi po sila in Jesus' name. At nawa, Lord, protectionan niyo rin ang mga whistleblowers, Father God, na nag-expose ng mga ito. Protectionan niyo po sila at ang kanilang pamilya. Huwag niyo po silang iiwanan, huwag niyo po silang pababayaan. Salamat po, O Diyos, at nawa, Lord, ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay maging tunay na asin at ilaw, Panginoon, sa buong mundo on how good you are. At dalangin ko, Lord, na nawa, Lord, may your name be glorified sa bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, and this is our pray. In Jesus' name, amen and amen. So, hanggang dito na lamang po, mga kapatid, at I give back all the glory and honor to our Lord Jesus Christ. So, have a great day, everyone.